Welcome back to my channel. This is NeedTV again. So meron naman akong share sa inyo guys na isang simpleng tester lang. Pero bago tayo mag-umpisa, isa munang maikling intro. Okay guys, balik tayo no. Pero bago natin simulan guys, hihingi po sana ako sa inyo ng konting favor lang. Kung maaari guys, panoorin nyo ng buo yung mga video ko. Tapos huwag nyo i-skip yung mga commercials. Kasi dyan lang naman kami magkakaroon ng commission sa mga commercials. Kahit gaano kahabang video, gaano kaiksi, kahit gaano kaganda, pag in-skip nyo naman yung mga commercials na nilalagay ng YouTube, bali-bala rin yun. So wala rin kaming mapapala sa ganun. So please lang guys, tapos lang guys ng mga commercials. Siguro mga 2 or 3 minutes lang naman yan per commercial. Pagtsagaan nyo na lang guys, parang tulog nyo na sa amin mga content creator. Siya nga pala, road to 3K na ako. Kung gusto nyo mag-subscribe, paki-subscribe na lang guys. At tapos sabihin nyo na rin sa mga kakilala nyo para makatulong naman, mag-subscribe na rin. Okay guys, umpisa na natin. Sa simpleng tester na to, ang tatawagin natin to siyang optocoupler tester. So ano nga ba yung optocoupler? Ito guys yung optocoupler. Ginagamit to guys kadalasan sa mga power supply. Nakita natin yan sa mga switching power supply, kaya sa mga board ng mga TV. Yan, mga stereo, may mga ganito yan. Kasi itong 4-pin na optocoupler, so model yata ito is PC817. Yung may dot na nakita nyong itim, ayan yung, kasi apat yan 1, 2, 3, 4. Pag ganun guys ang bilang pa counterclockwise, 1, 2, 3, 4. Hindi ito ang 3, ito ang 3. So itong 1 is anode, itong pin number 2 is cathode. So parang meron siya diyang diode sa loob, pero photodiode siya. Tapos dito naman, ang nasa loob naman nito, parang ano to guys hati sa dalawa to. Itong left side, halimbawa ito yung pinakagitna, hatiin natin no. Itong left side yung may dot, ayan yung may diode, kaya nga may anode, cathode. Tapos dito naman yung sa right side, yan yung may tinatawag na phototransistor, para naman sa transistor. So kaya nga lang, ito ang kanyang collector, ito ang kanyang emitter, tapos yung pinaka base niya yun nasa loob na. Para lang siyang transformer. Di ba sa transformer mayroong primary tsaka secondary windings. Bali nagkakaroon lang sila ng contact kapag na-activate yung electromagnetic energy. Dito naman sa naman ay iba, light energy naman ang ginagamit dito para magkaroon ng contact. Yung natin anode cathode mag-activate, tsaka yung phototransistor natin na may collector emitter mag-activate din. So magkakaroon ng light energy parehas, kakaroon ng contact at continuity. So ganyan lang ang principle guys ng ating optocoupler. Okay, kakailangan din na natin ng dalawang resistor, parehong 330 ohms. Pwede nyo gamitin 1/4 watts, pero nga gamitin ngayon isa 1/2 watts ito. Tapos kakailangan din natin ng LED light. Blue na lang ang gagamitin ko kasi power voltage nito is 4 volts, malapit-lapit. Tapos kakailangan din natin ng breadboard. Ito ang gagamitin ko. Ito ang breadboard. Ito. Ayan. Tapos may makasama sa mga connecting wires. At ang pinaka-importante sa lahat guys, may kasama siyang mini power supply. Ayan, meron saksakan dito
kung gagamitan nyo siya ng plug o kaya USB power supply. So, ang kagandaan nito guys, libre ito, kasama to pag bumili ka ng breadboard. So, kung ilalagay mo siya rito, magagamit mo siyang power supply kung meron kang gagamitin ritong mga project na pan-testing. Okay, so ito gagamitin natin to. Ngayon, ang gagawin ko, ito is papasok ko rito. Ayan. Okay. So, papaliwanag ko muna sa inyo to guys. Ito, pag sinaksak mo siya rito ng, kasi bali ang kwan dito is 5 volts 5 volts. Pwede natin ilagay power source dyan. So, makita nyo guys, meron siya nakalagay 5 volts off 3.3 volts. Iyan ang mga power source na pwede mo magamit yan, 3.35 volts. Dito rin sa kabila. So, halimbawa, maglagay tayo rito ng power source na 5 volts, tatakbo na yan dito. So, lahat ito, may mga 5 volts na yan. Dito, 5 volts din. Ngayon, ang gagawin natin guys, is gagawa ako ng circuit na gagamitan ko dito para sa kasi ang gagawin nating power supply guys, magkabilaan. Hiwala yung power supply dito, hiwala din yung power supply dito. Yan. Kasi parang i-imagine natin kumakatawid ba yung current ng galing dito, makakatawid ba sa kabilang side. Kasi parang makikita mo to guys sa mga power supply board, parang itong side na to hiwala yung sa hot side or dito yung cold side, ganyan. So parang hati yan. Hindi ang hot side saka cold side ng mga natin power supply board or TV or naman still, hindi sila magkakaroon ng power itong side na to pag hindi nakatawid yung galing dito. Vice versa, yung galing dito hindi rin makakatawid papunta rito kung walang power supply na kung walang makakalusot na supply sa pamamagitan ng optocoupler. Okay? Kakalangan natin ng resistor. Mamaya bibigay ko sa inyo guys yung diagram. So gagawin natin from positive 5 volts, lalagyan natin siya guys ng resistor. Tapos isi-series natin ang ating LED. So sa isang terminal ng resistor sa positive ng supply, tapos ang isang terminal diyan natin isi-series yung ating positive din. Okay, so ilagay natin dito. Since ang connection ng mga ay pag ganyan, puro paber. So pag sinaksak natin dito yan, magkakaroon siya ng continuity sa dyan. Okay, ayan. Tapos iiwas lang natin dito sa kabilang butas, kasi dito para wala siyang connection dyan. Ayan. Okay. Tapos dito din sa positive din ng ng ating side na to, positive, maglagay rin tayo dyan ng isa. Tapos i-connect naman natin siya sa maglagay lang tayo dito ng yan, para sa i-prepare natin para sa ating optocoupler tester. Kasi wala akong guys yung parang lagayan ng yung parang socket para sa ganito. Pwede natin isaksak ganon. Kaya sa breadboard na lang ako nakapag-isip. Okay, so ilalagay natin siya dito. Tapat natin siya dito. Tapat natin siya sa negative na to.
sa unahan. Kasi dito pala natin ilalagay yung optocoupler. Okay. Ayan. Tapos, para sa ating negative, dito natin lagay. Para sa ating negative, tiga, lagay natin ito Bali, itong gagawin nating pinakasakit. Wala kasi akong available na sakit, kaya breadboard na lang gagamitin natin. Ayan, yung may dot na sinabi ko kanina, ayan, yung anode. Ayan, yung anode. Itatapat natin dito sa positive. Sa resistor na to na nakakonect sa positive dito. So, parang ganyan. Ayan. Okay. Adjust lang natin para may pasok natin sa butas. Gagawa tayo parang kuan lang siya. Improvise socket. Ayan. Nakita nyo guys. Ayan. Sinaksa ko lang siya dyan sa butas. Ayan. Tapos, ayan. Teka lang. Dito natin lagay na lang. Yan, dito na sa kabila. Para hindi sila siksikan dyan. Yan. Okay. Ngayon, ang kailangan pa natin is dalawa pang connection para sa ating negative supply. Kasi ito yung positive supply, yun ang negative supply. So itong butas na to, yung dito, i-connect natin to sa ito, yung cathode ng ating yung terminal number 2 sa negative. So kailangan natin ng ito na lang guys. Okay. Yan, tatapat natin siya sa negative nito. Dito na lang para abot dito. Butas dito, yan. 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 Pansin nyo guys, dito ko nasa sinaksak kasi diyan eksakto yung butas. Yan. Bali kung ating iti-trace, ito naka inline siya sa cathode. Ayan, tingnan nyo guys. Tapos ito, i-inline na rin natin to sa sa positive. Ayan. Galing dito sa positive supply, tumaan ng resistor, dadaan sa anode or pin number 1. So yan ang connection niya. Tapos lalabas siyang dito sa cathode, which is connected to the negative, kasi dito yan nakakonect naman sa negative line. Ngayon, ito naman galing dito sa positive ng supply din dito. Tapos naka-series sa kanya yung LED, ka-series sa kanya. Connect natin yung kanyang positive, naka-inline din sa yan guys, sa isang paa ng resistor. Current limiting lang naman tong resistor natin dito. Ito din parang current limiting lang din kasi gaya na sinabi parang may LED rin dito sa loob, itong side na to. Dito phototransistor. Dito yung positive i-align natin doon sa isang terminal yan. Tapos i-align natin yung negative. Ayan ito guys, napansin nyo. Yung terminal number 4, dito natin i-align sa negative. Ito yung maiksi pa. Ayan. Okay. Ayan. Magka-align na sa dyan. Kung titignan nyo guys. Ayan magka-align.
Ngayon, kailangan na nating last connection natin is itong kuha natin, emitter, kasi collector ito, yung nasa taas, emitter, yan naman ay i-connect din natin sa negative supply na galing dito. Yan, sa negative dyan. So, kailangan na naman natin ito i-align din dyan. Ayan, tapos maghanap tayo ng kung saan sa papasok na butas. O, dito na siguro din. Para maabot dito. Yan. Bali, yan yung kanyang pinaka-emitter, yung number 3 terminal. Pag diretso mo to, naka-connect yan sa negative. Okay? So, supply na natin guys ngayon ng 5 volts power supply. Galing guys to sa kung meron kayong charger na 5 volts or adapter 5 volts, ayan, sasaksak natin dito. Ayan. Diba guys, umilaw siya. Power off natin. Ayan, may switch. Okay. So, umilaw siya, meaning good yung optocoupler. Kasi kung bad yan, yung optocoupler mo, hindi ilaw to. Okay. Saka nagustuhan ka dito guys sa breadboard na to na may free power supply. May sarili na siyang switch. Kasi pwede rin natin tong i-assemble kung meron kang mga board na printed circuit board na yung kahit maliit lang yung pwede mong layoutan nito. Pwede siyang lagyan ng switch dito between the power supply dito, tapos lagyan natin switch dito, pwede. Pero since may built-in switch na to, hindi ko na siya gagamitan ng tax switch dito. So ito na yung pinaka switch natin. Okay, para malaman natin na good, iilaw ang LED. Pag umilaw ang LED means good itong optocoupler. Okay, naman ayan, umilaw meaning good. Pag hindi umilaw ang LED meaning bad yung optocoupler. Okay, i-assume natin bad or open. So pag open, kunyari tanggalin natin. Okay, ngayon tingnan natin kung iilaw yung LED. Di ba hindi siya umilaw? So ngayon, para maging tester siya, kung meron kang optocoupler na bago, isasaksak mo ngayon yung kuan mo dito. Pag umilaw, ibig sabihin good yung optocoupler. Ayan. Oh. Meaning, this is good optocoupler. Kuha tayo ng ibang optocoupler. Saan to? Ito mukhang bago-bago pa ng konti. Ayan. So, meaning, ayan guys, milaw, ayan Ayan. So, meaning good itong optocoupler. Last na lang to. Wala na ako ibang optocoupler. Ayan, good din. Milaw. Guys, baka isipin nyo magastos pala yan kasi dalawang power supply kailangan may 5 volts ka dito sa natin, photo transistor, tsaka may 5 volts ka pa rito para sa ating anode cathode. So hindi guys, kaya ko lang ginanito yung layout para mas malinaw tignan. Yan. At sa totoo, pwede itong negative dito, pwede siyang i-connect sa negative dito. Yung positive dito, pwede i-connect doon. So, ito guys, papakita ko na, off ko muna ha. Yan. Kasi itong negative na to, lipat din natin dito, i-connect natin dito sa negative dito. Ayan. So, ayan guys, magka-connect na. Okay. Ayan. So, on natin. O, ayan. Ganun din guys, Pwede rin siya sa isang power supply lang. Ito lang ginamit natin power supply.
Ito nga pala ang kanyang ito nga pala yung kanyang diagram. Ayan, sundan nyo na lang guys kung gusto nyo gayahin. Ayan. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo guys ang aking senior sa inyo na simpleng tester, optocoupler tester, paki-like and share, and don't forget to subscribe to my channel Need TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pa mga video. Thanks for watching. Bye bye.